tayo, chapter 50, verse 10 to 11. Sabi po rito, "Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness and hath no light? Let him trust in the name of the Lord, and stay upon his God. Behold, all that is kindled of fire, that compass yourselves about its parts. Walk in the light of your fire, and in the sparks that you have kindled. These shall you have of mine hand, you shall lie down in sorrow." Tayo po'y manalangin. Father, Lord in heaven, we pray and thank you, Lord, sa mga ito na dinako mo sa aming Panginoon sa lugar na ito. Salamat po, Diyos, sa iyong presensya sa buhay ng bawat isa. Dalangin natin po, Diyos, ikaw makapangaruna sa bawat sa amin. Sa mga Espiritu, kung siya mag-teach sa amin sa iyo na sa iyo natin ang Panginoon ito, pagkaroon ng kaliwanagan sa buhay ng bawat sa amin. Patuloy mo kaming patawarin pa lang sa iyong magkukulang. Tawagin mo lang po sa mag-teach pa sa amin. Pangunahan kami sa umagang ito ng bawat sa amin. Hanggang tumagal kami ng iyong banal na salita. Pinupuri ka ng salamatan sa lahat ng ito. Matamis na panayan ng Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi ko sa ating napasal, sino man ang naglalakad sa kadiliman, kayaan po na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Ang pagtitiwala po ay isa napakalaking o napakalaking bagay sa buhay ng bawat Kristiyano na ating pagtutunghayan sa buhay ng bawat isa. Mula pa noon hanggang ngayon, ang pagtitiwala po ay ito po ay napakalaga. Maging yung mga Old Testament authors ay sila po ay nagtiwala sa Panginoon po kung kaya ang kanilang mga buhay ay naging maayos po sa kanilang pang-araw-araw ng buhay at pagtutumpayan nila lahat ng tao ng buhay sapagkat sila po ay nagtiwala sa Panginoon. Kung basahin po natin doon sa aklat ng Nahum 1:7, sabi ko na, "The Lord is good, a stronghold in day of trouble, and He knows them that trust in Him." Kaya ang pagtitiwala po isang katulad po ng isang bagay na kung wala po tayong hindi po tayo sa grocery na wala po tayong pera, hindi po tayo makapagbibili. Hindi natin magbili yung pangangailangan natin doon sa grocery o sa tindahan na yun. Yun po ang pananampalataya. Kung wala rin po tayong pananampalataya bilang mga Kristiyano, hindi po tayo maging matagumpay sa ating mga buhay kung wala po tayong pananampalataya. Kaya napakailangan ng pananampalataya ay akibat ng ating pamumuhay sa pangalaw ng ating buhay. Totoo rin po ang sinabi ko sa Psalms 118 verse 8 na sabi ko ron, "It is better to trust in the Lord than to put confidence in man." Kaya ang pagtitiwala po sa ating Panginoon ay isang bagay po na lagi po natin dinadala sa ating pang-araw-araw na buhay sapagkat sabi nga doon na katulad ng mga bagay na parang wala po tayong liwanag, doon po tayo sa kadiliman. Lalo din natin isipin na tayo po ay magtiwala sa Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang tunay ng pagkatiwalaan sa ating mga buhay. Sabi rin po doon sa ibang verse na balataya natin na ang pananampalataya po ay ito yung mga bagay na hindi natin nakikita sapagkat tayo po ay bilang mga Kristiyano, tayo po ay nagtitiwala o nananampalataya na hindi lamang sa pamamagitan ng yung we walk not by sight but by faith, di ba? Kaya napakahalaga na hindi lang tayo nananampalataya sa ating Panginoon sapagkat hindi natin siya nakikita. But sabi nga doon, mas mapalad ang taong nanampalataya na hindi nakikita ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. Bagamat hindi natin siya nakita ng mukha, subalit ang kanyang pangako ay tiyak sa ating buhay na sasamahan niya tayo sa lahat ng ating buhay. Sabi mga ron, it is impossible to please God without faith. Ba napakahirap na umuhay ka na wala kang pananampalataya. Kumbaga yung dumadagal ka lang doon sa mga agos na nangyayari ng buhay. Ang kaibahan ko ng isang tao na may pananampalataya na gawin ko ng itong malaking kaibahan sapagkat ang
pananampalataya ay magkakaroon siya ng iba yung improvement sa kanyang buhay kung siya yung pananampalataya. Sabi na dito na trust is the blessed assurance you have to God that is to change your past, your present, and your future. And your circumstances and all that touches your life. Nanampalataya po tayo sa bagay ito na kaya po tayo nakarating dito sa bahay ng panangan ng Panginoon kapag tayo po yung manampalataya. Kung wala po tayong manampalataya, mawalan po tayo ng wala po tayong gana ng pumunta rito. Mas pipigin pa natin ang tayo pumunta sa ibang lugar kung araw ng Linggo. But because we are faith in the Lord, nagkakaroon po tayo ng halikain sa ating buhay na tayo po ay pumunta rito upang sambahin siya at papurihan sa kanyang pakilang pangalan. Marami po tao sa panahon ngayon na marami maging mga karsano minsan hindi na binibigyan ng pahalaga yung kanilang pananampalataya, lalo na pag-araw ng Linggo. Sa kanila okay yan na mag-update sila pag-araw ng Linggo sapagkat siguro sa alok ng mundo na parang pakiramdam nila hindi makayo dito sa bahay-sambahan ng Panginoon. But the truth is, kung ikaw isang Kristiyano, you have to sacrifice yourself. Talagang bibigyan mo ng halaga yung araw ng Linggo sapagkat sabihin ng pastor natin noon na kahit may trabaho siya talagang pinaglaban niya yung mga bagay na ito na kailangan mag-Sunday service siya sapagkat ang pinagmumula ng kanyang lakas, ang kanyang hanap buhay ay galing lang sa Panginoon. Kaya lagi natin isipin na ang pananampalataya natin ng Panginoon sa ating pagdulog tuwing araw ng Linggo ay napakaganda po sa buhay ng Kristiyano. So kapag dito tayo naging malakas, nagkaroon po tayo ng panibagong lakas at pananaw sa buhay kung paano para tayo siyang naging haligi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang ihihigod ko sa araw na ito ay tungkol sa kaya parang napakaisi na numbers natin kahit dalawang verse lang, di ba? But sabi mo, matapos na siguro sa loob ng pag-ibigay, sorry, dalawang verse na. Nasa pa yung tarin doon sa buhay ni Jacob. Alam naman natin ang buhay ni Jacob ay Jacob at saka ni Joseph. Pag-aaral natin kanina umaga yung buhay ni Jacob. So walang kasalanan ulit sinabi sa atin yung dalawang guro na kung paano ang plano ng Diyos sa pagkapat si Jacob ay naka-experience ng mga injustice doon sa kanyang biyanan. But the plans of the Lord always prevail. Sabi nga doon sa kung ano tayo mga atin sa Sunday school, maalala natin pinuro sa atin ng ating teacher na kaya lang naging matagumpay si Joseph at si Jacob sa kanilang mga buhay sapagkat the presence of the Lord goes with them. Kaya ito yung napakahalaga na si Jacob, di ba nung sabi doon sa arang kalan natin na nung alam na ng Panginoon na hindi tama ang ginawa ng kanyang biyanan doon sa kanyang pag-servisyon na doon sa kanyang biyanan for more than 14 years. Diyos mismo ang nakakita ng mga bagay sa kanyang buhay kung paano sa pagiging justice. Kaya sabi niyo nung kanina sa pagkita natin na the Lord ang usap sa dream na dapat umalis sa doon sa kanyang ganan at bumalik doon sa lupa na kanyang pinanggalingan, kanyang magulang. At the Lord appeared in his dream at nangako siyang ang Panginoon kay Jacob na karoon pa ito ng tiwatayan sa kanyang buhay kung umalis ito sa kanyang biyanan. At maging ang si Laban na kanyang biyanan ay binaring na yung huwag magsalita ng anumang mabuti masama kay Jacob sa kanyang pag-alis doon sa lugar na sa kanilang
sa lugar na kung saan si Jacob ay nagservisyo sa kanyang dinan. Kaya napakahalaga po na ang plano ng Panginoon always prevail sa buhay ng mga tao nito, maging ikaw sa atin. The plans of God always prevail kung tayo po ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Sa buhay na ni Joseph, makikita natin na starting in 37 to 39 hanggang 50, makikita natin na the life of Joseph is very napakasalimuot ang buhay na sapagkat sa pagiging dreamer niya, no, makikita natin na Joseph is dreaming na ang kanyang mga kapatid ay palang araw ay magbabaw sa kanya. But sa mga pangyayari, hindi ko dumating yung mga bagay na yun in the process. No? Nakikita natin na doon itinapon sa panahon na walang tubig. He was sold to the Ismailite sa mga taong ito hanggang sa dinasa sa Egypt until na nilid ni Jacob yung mga tao doon sa panahon ng pagulong, di ba? The Lord was with him at nakita natin na yung mga Egyptian at maging ang kanyang lahi ay nag-preserve dahil sa ginawa na doon sa Egypto. Pero bago nangyari ang mga bagay nito in the process, makita natin na pinagpili siya at pagdating na doon sa lugar na amo niya na si Potiphar, ginawa siyang doon yung pinuno. Pero one time, yung kanyang asawa ni Potiphar talagang siguro sa buhay natin bilang mga bilang tao, kung araw-araw kami tingnan ng amo mo na talagang sa palasak na salita yung parang ang dalawa ay nasa sayo. Araw-araw kanya tinitingnan, gusto kanya yung makasipin, di ba? Kung basahin natin yung story ni Joseph o sa asawa ni Potiphar. Talagang araw-araw tinitingnan ang asawa ni Potiphar si Joseph at gustong-gustong pagsiping sa kanya. Never in one time na talagang natutulog si Joseph sa kanya pangahalina. At Joseph was being naset up sa doon na minsan isang araw na pumasok sa doon sa bahay ng asawa ni Potiphar na talagang mukhang para ng babae na inatak mo yung damit niya para sabihin niya na subalit si Joseph ay umalis. Hindi naging nagtagumpay ang babae nito, ang asawa ni Potiphar. But dahil sa gustong ng asawa ni Potiphar na talagang si Joseph, sa pangyayari yun, nung naiwan yung damit ni Joseph, kaya talagang sisigaw siya, nagwawala siya na sinabi dun sa kanyang asawa na i-rape siya, subalit walang nagawa si Joseph sa mga pangyayari yun. Kahit nakasinungalingan, nagkaroon ng injustice dun sa pangyayari yun. Ang tungkol ni Joseph sa mga bagay na wala nang isang reklamo at sa kanyang sa sinabi ng babae ng asawa ni Potiphar ay nakulong si Potiphar sa pamamagitan nito na gano'n ng false accusation na nirape siya ni Joseph pero sa totoo hindi naman. Sa ating mga buhay lang mga Kristiyan, ganito tayo mga injustice na nangyari sa ating mga buhay. Maaaring nakusahan tayo ng mga bagay na hindi natin na nagagawa. But sabi doon sa buhay ni Joseph, because God was with Joseph, nagkaroon po siya ng pagkakataon na ang mga bagay na ito sa kanyang kadiliman na naranasan sa kanyang buhay ay talagang napagtagumpayan niya ito. Kahit nandoon na nakulong na siya doon, ay nandoon pa rin ang Panginoon sa kanyang buhay. At sa buhay din po ni Joseph, naranasan niya na naman doon siya sa kulungan, naging leader pa siya doon ng mga mahalal sa kulungan. At the same time, dahil na ang Panginoon ay sa kanya, hindi niya po na naranasan na parang hindi niya naramdaman na ito ay naapi ng panahon tayo. Kasi doon parang sa pasigura, binenta siya sa iba, pangalawa, nakulong siya. At doon sa kanyang kulungan, nakulong din ng ibang tauhan ng paraon, di ba, na nakikita natin na yung kanyang father o kanyang comparer, at saka yung chief baker ay nakasama doon sa kulungan at nagkaroon sila minsan ng dream. At sa kanila panaginip ay ipaliwanag ni Diyos ang lahat ng mga ito. Kaya ang Panginoon ay
hindi man siguro kayo doon sa kulungan lamang. At to make the story short, makita natin na ang presensya ng Panginoon ay sumasa kanya. Mula po doon sa kulungan hanggang sa naging gobernador na siya ng Egypt at pakalan niya po yung bilang mga kanyang pamilya at ang kanyang mga kababayan sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanya. Nagkaroon po ng 7 years of famine at 7 years of ang Panginoon ay bibig ang mga tao ito para sa ngayon ay na-preserve ang kanyang mga lahi. May tatlo pong kinds of darkness. There are 3 kinds of darkness. Una-una, the darkness of sin. Sabi ko sa John chapter 3 verse 19, men love darkness because their deeds are evil. Ito po yung mga bagay na naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng darkness po sa ating mga buhay. So, mga bagay na naranasan natin ay magkaroon ng hindi kanais-nais sa ating buhay sa ating mga kasalanan. Ito po ay mali ang desisyon sa ating mga buhay, mali po yung ating naging pasyahan, ating pasya. Kaya nag-suffer tayo ng mga lapses sa ating mga buhay. Yung mga bagay na hindi natin ginusto ang kalooban ng Panginoon. Tayo po ay gumawa ng sarili ng desisyon, kaya po nagkaroon ng kapamakan ang ating mga buhay. At ang pangalawa ay the darkness. Sa John chapter 1 verse 7, sabi po rito, if we walk in the light, we have fellowship with one another. At makakilala natin ang Panginoon, and we know that we will be victorious because the Lord will give us light sa ating mga problema. Ang problema, ayon po sa atin na natin usapan na ang problema ay may expiration ng pasamantala lamang. Sa ngayon talagang kung ating pakinggan na basahin mga nangyari sa ating bansa, yung mga politics, di ba talagang hindi natin maus maisip kung bakit mula noon hanggang ngayon lahat pa rin maliban sila ng kaway, lahat ng presidente, lahat ng nakaupo ay lagi nilang binibigyan ng masamang feedback, hindi nila binibigay yung tamang pananaw doon sa buhay kung saan ang ating mga leader ay sila po yung mga tao na nagbibig sa atin para magkaroon ng magandang pinapukasan ng ating bayan, ng ating bansa. Kung titingnan rin natin ang mga pangyayari sa present time, yung magkaroon pa rin tayo ng pag-iisip sa mga gera na nangyari. Ang mundo po ay talagang nagkakagulo-gulo na sa mga oras na ito. Sabi nga ay the Lord word always prevails sa ating mga buhay. Napagamat nagkakagulo, tayo mga Kristiyano patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Ang kaguluhan na ito ay naging paraan ko ito para tayo ay higit na magtiwala sa ating Panginoon. Ang present time ngayon talagang sabi na ay ang manang naninira sa Israel, akala natin ito na yung katapusan natin, di ba? Katapusan na natin sa marami ang nation ang involved. Ang lahat ng nakabalik sa Israel ay sulong-tulong. Parang nag-isa na sila na dapat lupitin ng Israel. But the plan of God is different from what we are thinking at sa ating inisip. Parang nung panahon na unang 4-7, talagang parang mahal na yung mga Pilipin. Hindi natin alam kung paano natin iharapin ang mga bagay na ito. But as what I have said, the problem that you are facing is just only a temporary at i-expire na nito. Subalit ang pagtitiwala natin sa Panginoon na mayroon siyang gagawing maganda sa ating mga buhay, hindi ito nagtatapos. The solutions that comes from the Lord never ends. His power never diminish. Hindi po humihina ang ating Panginoon. Kaya ang pagtitiwala ng Panginoon sa ating mga buhay ay hindi po ito nagtatapos sa ganun na lang ang kagutan sa problema na ngayong panahon ito, marami kang problema. But
later on nagkakaroon ng panibago sapagkat yun po ang plano ng Panginoon sa ating mga buhay. The problem that we are facing today will be an encouragement sa ating mga buhay. Kaya huwag po tayo mapahala na ang bawat sa atin ay magkaroon ng problema sapagkat ang Panginoon ay sabi na doon sa atin nabasa na we will always trust the Lord. Kung ano man ang plano sa Panginoon sa ating mga buhay, minsan hindi natin nakikita. But the Lord is always making a great plan sa ating mga buhay. Siya po yung, ang Panginoon natin, siya po yung unseen guest sa ating mga tahanan. Siya po yung the unseen man or unseen God na hindi natin, siya po yung patuloy na dumidinig ng ating panalangin. Siya po yung listener na pagkamat hindi na siya nakikita, siya po yung nakikinig po ng ating mga kahirapan, mga ating hindi sa ating mga buhay. So we will always trust in the Lord because the Lord always prevail lalo sa kanyang plano. Ang kapangyarihan ng Diyos ay napakadakila na hindi ko siya yung Diyos na ito lang kapangyarihan niya. It is not limited to this thing. But the Lord is all powerful. Dahil po sa ating nalalaman na kung tayo po mga Kristiyano ay nag-limited po sa ating mga buhay, the way we think, the way we appreciate things. Pero ang Panginoon po ay napakalawak ng kanyang pag-iisip at ng kanyang kapangyarihan. Pangalawa, the darkness of demonic oppression. Sabi po rito na, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rule of darkness. But this is against the spiritual cause of wickedness in the places. Ito po sa Ephesians chapter 6 verse 12. Para bang ang mga bagay na nangyari sa atin ay we do not wrestle against flesh and blood. Alam naman natin na hindi lamang carnal ang ating pinagdalaman, but against principalities, mga kapangyarihan dun sa kalangitan na patuloy na mapasok sa ating mga isipan. Pero sabi nga, ang Panginoon ay laging siya po yung kapangyarihan sa lahat. Siya po ang naglalagay sa ating mga puso kung paano natin paglabanan ng mga bagay na ito. Kaya minsan sa ating pag-isip, minsan na may pumapasok sa iyo, lalo natin yung si Satanas na gawin mo mga bagay na ito kasi makakabuti sa iyo, but it is a lie. Lalo-lalo na sa panahon ngayon na marami ng mga entertainment sa cyberspace. Bukas mo na ng cellphone, marami ka nang makita na nagpapakasama dyan na pumunod. But ang mga bagay na ito ay hindi lamang na carnal, yung the flesh. Ito po ay laban po ito doon sa heavenly places kung paano kasi Satanas hindi ko siya tumitigil na convince ang mga tao na sumunod sa kanya. But the power of the Lord, if we trust in the Lord, makikita natin na ang ating buhay ay magkaroon ng kaliwanagan. Even if we walk in darkness, the Lord is with us. Kaya yun po napakalaga na para tayo magpagtiwala sa Panginoon ay huwag natin huwag tayo kung yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon lagi natin ilagay sa ating mga puso na ano man ang mangyayari sa ating mga buhay, whatever darkness or facing right now, the Lord will always give us light because this is His promise. Sabi po rito, what to do, ano po man gagawin when we are in the midst of darkness or crisis. Ano ba natin gagawin sa gitna ng ating mga problema, sa mga pangyayari na ating na-encounter sa ating mga buhay?
win, we face darkness, sabi mga boy. Una, never make permanent decision based on temporary circumstances. Huwag po tayong gumawa ng mga desisyon sa mga temporary lang na mga circumstances sa ating mga buhay. Kumbaga para paano ito, ganitong nangyari sa buhay ko, para bang katapusan na ng mundo. Huwag po tayong gumawa ng ganong desisyon na wala nang pag-asa ang buhay mo kung may nangyari sa iyo ganito. Halimbawa yung wala nang trabaho, bumagsak ka sa klase, o kaya yung mga bagay na parang hindi katanggap-tanggap sa ating mga buhay. Huwag po tayong gumawa ng mga permanent decision out of the circumstances sapagkat napangako ng Panginoon na He will never give us nor forsake us. Ang buhay ng Kristiano ay nasalaway din po sa ating Panginoon kung paano siya po ang liwanag sa ating mga buhay. Siya po magbigay ng guidance. Sabi nga for the Lord always guide us whenever we do. Doon nga yung Diego, kasimulan ko na yung si Diego yun. Kung paano ang Panginoon sabi na sa Psalms 48 verse 14 na for His God is our God forever and ever and will guide us to the end. Kumbaga ang buhay ng isang Kristiano, siya na po mag-guide sa mga buhay natin. Sabi ko sa first sa Proverbs, iba lang si Iwana. Trust in the Lord with all your heart, lean not on understanding all the ways of policy. Please have the right of us. Minsan, tayo naging overconfident tayo. Kawas na tayo ay nakakita na mga ng mga dating mabuhay. Nagkaroon po tayo ng trabaho at parang tiwala natin sa sarili na parang hindi na mauubos ang ating biyaya sa ating mga buhay. Naging na tayo, relax na tayo sa ating pananampalataya. But sabi ng Panginoon, kung tayo po magtitiwala sa ating mga sarili, we will be disappointed later on. Kung saan, di ba, maranasan mo kung matagal na sa kumpanya, hindi mo na parang relax ka na kasi regular ka na nakamit mo na yung mga bagay na nasa once you receive your job, nagkaroon ka ng trabaho para bang secure na ako dito. Pero sabi ng Panginoon lahat ng mga bagay na ito will pass. All these things will pass away, but this word will always remain. Dahil tayo po ay patuloy naman ang kalat sa ating Panginoon at ang salita ng Panginoon patuloy natin ilagay sa ating mga buksa naman ang ating kalagayan. Sapagkat ang plano is always greater than the past. Yun ang pangako ng Panginoon na sabi lang doon sa Jeremiah, diba? 20 verse 11. For I know the thoughts that think towards you, thoughts of peace and not of evil, to give your future unexpected end. Kaya ang plano ng Panginoon ay napakahalaga sa ating mga buhay. Alam na niya kung anong mangyayari sa ating mga buhay. Minsan lumalaki tayo sa kagigiman, hindi natin alam yung mga pangyayari. But huwag po tayo karoon ng permanent decision sa mga pansamantalang bagay na natin naranasan. God's plan is always better than the past. Huwag na natin isipin na nung nakaraan, ganyang trabaho ko. Nung nakaraan, mataas ang exam ko. Nung nakaraan, sagana yung mga negosyo ko. But all these things will pass away since the Lord always holds our future. Sabi nga, hindi naman natin alam kung ano talaga yung mangyayari sa ating bukasan. But we know who holds our future. Dahil natin na ang Panginoon ang umawak sa atin. That we will be victorious if we put trust sa ating Panginoon. Ang manasama sa ating mga buhay. Patuloy tayo pagtiwala sa Panginoon na siya ang magawa ng himala. At ang kanyang pangako ay laging tapat sa oras sa atin. The plan of the Lord always prevails in our heart. Psalms chapter 30 verse 5, weeping may endure in the night, but joy comes in the morning. Nakadalasan ng pag mayroon tayong problema, talagang napapayak tayo kasi we only show na wala tayong magagawa natin mga buhay. We are not in control of these things. Hindi na napapayak ng mga sapagkat we are helpless sa mga problema natin. But if we look up, tinigay sa Panginoon, nagkaroon po tayo ng pag-asa na ang mga bagay na ito na ating naranasan ngayon ay naging open nila natin mga mata na wala po tayong magagawa. Sa ang ating Panginoon ay napaka-takilan sa ating ang. Hindi natin magkaroon ng kanyang pag-iisip.
There is no problem in blessing. Wala namang problema ang blessing ng Panginoon. It is an unending blessing na karanasan natin sa mga buhay ng tayo patuloy magdiwala ng Panginoon. Ang importante po rin ang problema po doon ay yung vessel, yung lalagyan, at tayo po yun. If we are not prepared to receive the blessing that comes from the Lord, magkakaroon po tayo ng problema sa ating buhay. Parang ito po yung maging dahilan na kung tayo po yung mapaliwanag, tayo po yung nasisilan doon sa mga bagay natin nakatanggap mga araw ng ating buhay. But the Lord has a plan for us. Yung plano ng Panginoon. Ipiniprepare niya tayo na maging responsible sa kanyang blessing na tatanggapin natin. Na ang Panginoon sa oras na ito, hindi na tayo bigyan ng lahat natin gusto. Pero hindi po yun ang nais ng Panginoon. Hindi po yung ating gusto. The Lord's plan, ang kanyang pangako ay He will supply all our needs according to His riches and glory. Hindi po yung ating gusto. Hindi yung kalooban yung mangyari sa ating mga buhay. Maaaring bigyan tayo ng bilin sa oras na ito. But anong gagawin natin sa bilin na ito kung ito po yung maging dahilan o maging mitsa para tayo ng pagkakas ng Panginoon? Kasi hindi lamang tayo po ang nangyari yung mga kung titingnan natin mga nakaraan o yung mga kasamahan natin yung mga nakaraan o talagang makita na tayo silang present dito sa church. Blessed na sila sa Panginoon. But nakikita natin na pag-iwas ng panahon, sila po na napariwala sa Panginoon. Hindi sila natiwala sa Panginoon. They did not put their trust in the Lord. Hindi naniwala sila sa kanilang mga sarili na ito. Kaya ko na ito kasi meron akong ganyan. But the plan of the Lord is always good. Sa mga pangyayari ko doon sa Old Testament sa buhay nito, talagang hindi naman talaga alam ni Joseph ano mangyari sa kanya nung binenta siya, diba? But the Lord's plan always prevail. The presence of the Lord goes with him. Kaya naging nakatungkay ang kanyang buhay. Later on, I really gusto ko i-picture yung salita ni Joseph doon sa chapter 50 doon sa Genesis. Ang book of Genesis is very interesting na topic po ng Lord. Dito pa lang kailang buwan na tayo. Pero kapag mas marami pa tayo natutunan dito sa salita naman. In one character, there's a lot of blessing that we will learn. Kaya huwag tayo po mag-absent sa ating Sunday school. Sabi ko rin sa salita ng Panginoon talagang mga buhay ng mga tao nito ay napakaganda ng kanilang maranasan ng presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Never doubt in the dark what you learn in the light. The test of our character is not what we do in the light. Then mga bagay nito, yung dito natin matutunan na hindi yung naging reaction natin kung tayo po rin sa liwanag. Kundi once we have problem, kung nagkaroon tayo sa kalagayan ng kagiliman, doon matitest po ang ating character. Ibigay po tayo ng Panginoon kung ano talaga yung naging reaction natin. Tayo po ba ay naging matagumpay kung tayo po ay nagkaranas ng mga problema? Ano ba ang pagbibiga sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay? Once na we have experienced this problem sa ating mga buhay, tayo po ba ay naging mahinabol, kaya pa natin harapin ang mga problema, o naisip na natin na is it already the end? Kailangan ko ng mag-iba ng simbahan, kailangan ko ng mag-iba ng religion kasi this problem is hopeless. Hindi ba nakasip mo yung mga bagay-bagay na lalo mawalan ka ng trabaho sa mga kapatid ng pamilya, hindi mo maisip na para bang apply ka na naman, hindi ka natatanggap. Tagtaon na, naranasan ko yun eh. Kaya habang nagsakay ako sa bus, sabi ko nga eh, this is already the end of my life. Para bang inisip ko na wala na yung Panginoon na pinagkatiwalaan ko ng taon. Pero the Lord has spoken to me na
hindi pa ito huli ang lahat. This is not the end of your life. The Lord always spoke sa ating mga buhay na pagkano sa ating nasa natin iharap dahil hindi man na if you trust in His word and His promises, His plan will always prevail. Ang plan na yun ay tayo po ay magpalaki ng ating Panginoon. Hindi yung plano ng Diablo na magnakaw at mamatay. But the plan of God is to prosper us, to lead us into life everlasting. Kaya ang pangako ng Panginoon ay laging nandyan lang. At huwag natin hayaan na tayo itong magabi ng ating kalaban. Ni Satanas na siya patuloy na hindi siya tumitingin sa ating mga buhay. But if we have the power of God in our life, ang kapangyarihan ng Diyos masabi, the Spirit of the Lord to lead us sa lahat ng mga bagay na ito, tayo po ay maging matagumpay sa ating mga buhay sapagkat ang pangako ng Panginoon ay lagi lang nandyan at He always prevail ang mga ating dalagang mga buhay. The trust and our faith will always be sa Kanya lang natin kailangan at mga bagay na ito. Number 2, ito. Even we walk in the valley, we pass through the valley of darkness, the Lord is with us. Kahit po tayo lumalakad sa kadiliman ng Panginoon natin sumasa atin. Yun po ang pakiyagat natin sa mga persona natin. We do not know ano mag-resulta ng problema sa ating mga buhay. But the assurance sa ating mga buhay ay He walks with us. Kaya patuloy na siya yung Diyos na kahapon ngayon ang pagpakailaman. Jesus is the same yesterday and forever. Kaya huwag natin isipin na when we face problems, darkness in our lives, we must simply anak natin o huwag natin kalimutan ang presensya ng Panginoon sa atin. Sabi na, it is very important to be with God and to walk in the valley of darkness. It is better to walk with God in the valley of darkness than to be in the sunlight of pearl without Him. Napakalaga na, ibali may problema tayo naranasan. Nandiyan na kung saan nandiyan ang Panginoon na kasama natin kaysa doon na lumalakad tayo sa mga saliwanag na wala naman ng Panginoon. Minsan pag sikat na tayo o may mga bagay na tayo na tinatangkilik, magkakaroon po tayo ng self-anointing. Hindi natin natin mga sarili na gawin tayo ng kayabangan. At hindi na natin naalala yung mga bagay natin na walang sa ating mga buhay ng Panginoon. Kaya napaka-risky po sa ating buhay na lalo na po sa ating mga kristyano na huwag natin ilagay natin sarili na tayo po na hindi nakakumpay po sa oras. Lagi natin ilagay sa ating mga sarili na the Lord only let to have these things. Kaya lang, hinayaan na ng Panginoon magkaroon tayo ng kalagayan na ito because the Lord has brought us to this everything. Hindi yung nanlaki mga bagay nito. We have placed all these things because of myself. Dahil sa aking buhay. Kaya napakalaga na put that first ang iyong mga buhay. Unayan niya ng Panginoon, sige first at iyong buka, yung start niya sa brand natin. Kaya ang buhay ng isang tao ay nakasalalay doon sa kanyang pananampalataya sa pagtiwala sa ating Panginoon. At at the same time, tayo po ay magtrabaho ng ayon sa kanyang kalooban. Gawin natin ang mga bagay na gagawa sa atin ng Panginoon at naitatin sa ating mga buhay. And number 2, never determine your difficulties in the life of personal resources. Ang kalimitan ko na hindi na aking problema ay yung sabi ko nila na naging mayabang na tayo kasi mayroon na tayo na
the truth is, as what I have said, the Lord only let us, the Lord only let us enjoy His blessing. Dahil siya po ang pinagmumulo ng mga bagay na ito. Huwag natin isipin na ang mga bagay na ito ay okay na ito. Meron akong kunting na ipon, secure na ako sa aking future. Meron akong mga insurance, meron akong mga anak na nagtatrabaho. Secure na ako sa mga bagay na ito. But the plan of God is far from that. Kaya tayo para na po hindi lamang para tayo mag-enjoy sa ating mga buhay bilang mga kasama. But you must also have the mind na kailangan natin tumulong sa ibang tao. Kailangan natin na gumawa ng mga buong bagay na ating kapwa-tao. Lalo-lalo sa parang ngayon na marami pa rin yung mga tao ng mga kasama. Huwag tayo maging makasarili sa ating mga buhay sapagkat kung tayo po yung makasarili, we are already out of our faith. Hindi po tayo manakit sa kabuhiran ng ating Panginoon. During prayer meeting talaga nakita namin yung buhay ng bawat isa ng pag-ibig. Nakikita namin yung paano the Lord is helping us each and every one of us. Doon makita yung pag-iyakan, yung personal testimony ng bawat isa, kung paano ang Panginoon ay gumawa sa buhay ng bawat isa. Kasi nakakaiyak na talagang iyak kami. Lalo na sa inyo. Pero sabi nga hindi po iyak ito ng pag-iwan. But it is the cry of victory na kung paano we have succeeded sa mga problema na dumating sa ating mga buhay. We have only looked back sa mga nakaraan kung paano ang kadiliman sa ating mga buhay ay hindi siya lang sa pagkakas na unang panahon po. Dati, dito kami, the Lord, because of the Lord's grace and His promises, nakuha ang buhay sa amin. Bukod sa atin ay makikita natin na let us transform us from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Kaya nakita natin naranasan yung mga bagay na once the problem comes into your life, parang hirap na hirap ka na. But as we share our lives sa pag-prayer meeting, talagang makita natin na the Lord has done great things sa aming mga buhay. That's why ang buhay ng bawat isa ay naging matagumpay. Sapagkat ang Panginoon ay naging katulong namin, maging agapay, naging kahit nagpasal sa amin, unang bawat sa atin sa panahon ng nagigitan. Kaya napakalaga na never determine your difficulties in the life of your personal resources. Ang aming mga resources ay nauubos. Our money, our job. Kasi hindi mo sigurado na naman sa kapag na trabaho, nakapagpagito, regular ka na. Wala nang katapusan hanggang sa patapos yung buhay. Maaaring this time, trabaho ka, bukas wala na. Nangyari sa akin kasi simula ko magtrabaho, tapos nagtitinda lang. Nagtitinda lang din sa ano, sa gabi. Later on, maging security. Hindi ko nasa security. Sabi ko nga dito na lang ako. But I did not pay to attend the Sunday service. Prayer meeting, weekly service, overnight prayer. And out of this darkness, sabi ko nga parang, matagal akong naglilingkod sa iyo, trabaho ko, security, factory worker. Minsan, parang naiyak ako kasi parang I'm not satisfied with my life. And later on, as I continue with the Lord has promoted me sa Panginoon. Makita natin sa Itarayan, makayaman ako. Gano'ng sahod? 7 pesos. Sabi ka ng dinarama natin. Ayaw ka tanggapin yung sweldo na 47 lang. Mabubuhay na kaya ito.
na nakasakay ako sa karaoke. Magbaba lang ako sa lagot, meron ng tao doon. Meron ng tao, yung alimasa dito sa tabing kasi yung North Harbor dati sa North Harbor, wala pa mga structure yan. Lahat ng mga posting ng mga pier, puno pa yan ng mga tao. But 20 years later, wala na yung mga tao. Wala na yung mga pinamang dagat at ang naging sa Manila. Hindi pa nakakalungkot na because of the progress sa industry, nawawala ko ng size-size ng natural resources natin. I'm not an environmentalist, pero nakikita ko yung mga bagay nito. 20 years after, malis ako doon nagkaroon ko ng pagbabago. Ang pagbabago hindi po para sa pagbibigan ng nakakarami. Hindi po ay naging patulong naman sa mangyayari. Gumawa sila ng mga building. Gumawa sila ng building. Gumawa ng araw, ano na yan eh. Puro replicate lang yan, di ba? Gumawa ng araw, wala pang ano yun. Puro dagat kami. Yung BICC, natin ng first lady. 24 hours a day. Gumawa sila ng mga bakto na kailangan makatutabakan ng mga bagay na ito para magkaroon ng katubaran ng kabilang mga but some people become happy at marami rin ang naguluksa sa mga bagay na ito. Kaya ang mga bagay na natin natutunan, huwag natin hayaan na mawalan ito sa atin. Ating pagyamanin ang mga bagay na natin sa ating Panginoon. Lagi na ito rin ating mga isip ng mga bagay na nagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. We always create the plans of God sa ating mga buhay. Hindi man tayo naging mayaman katulad nila ni Mamuwi, Visitan, lalo na si Manny Miller. But our treasure is from heaven. But we live eternity na kung saan wala na tayo na pagkira pa natin pagluwas sa dating ng panahon. The time is always going up. It's talking to mga people. Never determine your difficulties in the life of your resources. Ang ating mga problema ay kailangan sa kalimutan sa ito po dahilan ng kung saan ay makikita natin na talagang limitahan kayo sa ating mga buhay. So, we put our trust in the Lord that He will supply all our needs according to His glory. Kaya po ang yung provision that never ends. Kung ang istorya na sinasabi natin, never ending story, ang Panginoon po, the provision of the Lord never ends. His mercy never comes to an end. His loving kindness. Kaya po pinagtiwala sa Panginoon sa gitna ng ating kadiliman, sapagkat ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi lang ang ginagawa. Our abilities and personal na lahat ng kinig natin, we don't know kung ano talaga natin mag-ibigay sa ating buhay. But the Lord will always tell us kung tayo po ay nakahangga doon sa salita ng Panginoon. Minsan nagkaroon ng kalito sa ating mga buhay, but keep our mind and heart focuses in sa ating Panginoon. Hindi po tayo magkaroon ng kalituhan. We will not be confused sa ating mga buhay. Sapagkat ang pag-iis ng Panginoon ay nakapag naman sa atin. Kaya hindi nga kailanman ay kami na doon sa isip ko lang ito, no? Noong ano panahon, nung ang unang tao sila sa kasali. Kung sila nagkasala, sabi nga pwede naman pwede naman palitan sila dahil sa galing ng Diyos. The Lord's plan always prevail. Nagkaroon po ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya until now, naranasan natin yung mga bagay nito. We have the blessing, the love of forgiveness ng Panginoon. Wala na makalaga ng inisa ng Panginoon na hindi basta-basta natin, hindi basta-basta tayong iniiwan. Bagaman tayo po ay nagpupulot sa Kanya. Kanyang kapatawaran ay laging nandiyan sa atin. Abot na lang ating mga kamay. Sabihin lang natin ang ating mga bibig ng ating mga buhay. And the Lord is always there to forgive and to give us the retribution na kailangan sa mga araw-araw. Yeah, let us continue
to seek the Lord sa ating mga buhay. Kaya natin ang liwanag ng Panginoon na isuma sa atin araw-araw. Huwag nating hayaan ang problema ang manalo sa buhay ng wala sa atin. Let us continue to praise and worship the Lord. Kaya tayo salamat sa Panginoon na ang mga bagay na ito is just only preparation for His greater glory. God will always provide for our needs. Mas lang po kami na marami kasi tao na kailangan nila na ibigay. Well, may hilig sa kita Panginoon na yun. Gusto nila mga bagay nito. But these things are not necessary talaga. Hindi naman talaga necessary. Kung meron ka ng iPhone 11, kailangan mo talaga ng iPhone 14. So, hindi naman kailangan, di ba? Marami na ako meron eh. Meron na siyang sasakyan, isa. Siya tatlo pa. Para sa color coding daw. Okay lang yun na marami na sasakyan, marami ka rin natutulungan. At kung bibili ka na siya dahil gusto mo lang kaya naging mayabang ito po yung naging maganda sa harap ng Panginoon. Ayaw niya kapalan ng Panginoon dahil gusto natin kuha sa iyo. This is our mindset. Ilang mga kitsara. Kaya kung may naging sense sa eskwelahan sa ating mga trabaho, not only because of pain, not because na gusto natin mga bagay na ito. Nag-interview sa mga bagay na ito, nagkaroon tayo ng mga bagay na ito. We want also to bless the people around us. Sabi ko ni doon sa Boy John Milton, in the darkness of his blindness broke the paradise lost. So kasi si John po niyan was in the Bedford jail in England who wrote the Pilgrim's Progress. So yung mga tao na sinulat nila yung mga bagay na ito para sa mapasa ng kanilang mga followers na kung paano Panginoon reward sa kanilang mga buhay. Lalo-lalo na yung bulan kung paano kapagsulat ng kanyang magandang salita ng Panginoon. At doon sa Hebrews, at ang tatlong Hebrews na alam namin na isa tapos siya na mabili. Kung hinagin siya doon sa minute na puno, sa minute na puno, the Lord was given. Kaya pinakita na kami kung paano siya naging pangyarihan sa kanilang mga buhay. Sa kanilang pagpasok doon, may ilang beses na pinahihito yung mga sabi ng king na kailangan initin natin yung room na ito para malusap natin tatlo na ito. But as you walk in darkness of your lives, kung sa nag-iinit na po, the Lord stated, karoon ko lang na miracles pangyari. And the fourth man was like the Son of Man. Sa buhay nila, naranasan nila kung paano kapagalan ng Panginoon mo. Sa 100 degrees lang ay, pasok-pasok ka na eh, hindi ka naman pwesto eh. Karoon ka ng 30 degree per naman, so hindi pwede ng ilang beses. Kaya ang buhay ko ng boses sa akin, if you walk with the Lord and with His life, the plans of God will always be. Ano po yung plano na yun? Plano po ng Panginoon na tayo po ito palahin in whatever situation we are facing. Maaari po ito rin katiliman sa ating mga buhay, but the Lord always shine. Si John, the Apostle, who is the author of 5 books, Book of John, 1st, 2nd, 3rd John, and the Revelation. Ang kanyang buhay po ay napakahirap kasi doon nilulog siya doon sa kumukulong oil ng tingkaw. Until na halos wala na siyang buhay doon sa island ng Patmos. But the Lord take him out of that burning oil. At nilibig sa kanya ang Panginoon mga bagay na darating sa ating mga buhay. The Lord has revealed unto him through His word sa Revelation mga bata natin kung ano mangyayari sa ating mga buhay ng kanilang panahon. Kaya it is not the darkness that hinders our life, but the light of the Lord, the
that continuously shine, sabi ng mga buhay. The Lord always shines after darkness. At kailangan hindi mawala ang mga bagay ng Diyos ng mga buhay. Si David, sa kanyang buhay, dun sa 2 Samuel, na karanasan niya na nawalan silang ginagawa ng kalaban ng kanilang mga pamilya. Kaya nga sabi niya, salamat sa Panginoon na nalasan ng mga bagay nito. That I will trust Him, ito ay mga tayo. Maaaring sa mga bagay na mawala tayo katulad ng mga kapatid na ito. Sabi ito na ang mga bagay na nangyari nito ay is just only the plan. There are 10 minutes to grow. But never allow your past to become larger than your future. Kung natin hayaan na isipin natin na ang ating nakaraan ay mas maganda pa sa ating mga. Our future is always greater than the past. Tandaan mo natin yun. Na ang plano ng Panginoon ay hindi is just only in our past or in our present. But His plan is from past, present, and future. Kaya huwag natin never allow our past to be larger than our future. The best is yet to come. And lastly, hindi ko tayo magtatapos. Learn to dispel darkness by building your own fire. Kailangan natin iwaksi yung mga bagay. Once we have in darkness, we have to dispel it. Ating mga bagay. Kailangan natin iwaksi yung mga bagay. Kung mayroon pa tayong mga bagay na nasa ating mga bagay, kailangan natin matuto na i-encourage sa ating mga sarili na we must hope. We must put our hope in God, who is the author and finisher of our faith. Dito natin nilalang ating mga buhay sa ating Panginoon na siyang liwanag sa ating mga buhay. Tulad ni Paul and Silas na after they have been beaten, kanilang mga kalaban in midnight time, they were able to praise and worship the Lord. Pagkaman sila mayroong sugatan, nakakulong sila ng kakulungan, but they may praise and worship. And the light of God enter into their lives. Tingin karoon sila kasi sa Panginoon sapagkat the Lord has changed their heart. Na pagkaman mayroon ng kadiliman sa kanilang mga buhay, the Lord will always shine if you trust His way. God will turn your tears into hope. Kung tayo minsan umiyak sa ating mga problema, but the Lord will always turn it down. Pipiliin mo baguhin mga kawin. Sa mga circumstances natin na naranasan ng mga buhay, kailangan matuto tayo na i-display ng mga bagay na ito. We have to encourage ourselves. Minsan, may darating panahon na we have no more to ask counsel. Walang kayong, ating pamilya, minsan ating pamilya nandiyan lang yan, pero mayroong time din na they are also against us. We trust in our family, we will be discouraged. Kasi minsan, salit na mag-build na ng ating mga sarili, salit na damayan tayo ng mga bagay na ito, hindi ko yan naranasan. Ating kaibigan, our friends will leave us. Ating mga kaibigan ay isa alisin sa atin, iwanan tayo. At ano pang matira sa mga buhay? Mga kapatid natin, mga kaibigan, mga magulang. Minsan iniiwanan tayo o ini-discourage tayo. But there is only one God who give us the encouragement and the light sa ating mga problema. So, must continue to trust in God
in what was situated you are facing. Even in the deepest darkness sa ating mga buhay, God always shines. When no one encourages you, you can feel a fire of praise and a flame of worship. Yun po yung ginawa ng mga taong nabasa natin sa buhay ni David, Jacob, at iba pang mga kaso sa ating pagkalala. As long as our own hearts and character is right with God, we can declare this. Ano man ang ating isip, kahit sino man, lalo-lalo niya po, huwag natin hayaan na discourage tayo. Because we have God, all His giving is wisdom, His counsel, and His promises to us. Psalm 62 verse 8, sabi po rin, trust in Him at all times, you people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Patuloy tayo magtiwala sa Panginoon sa pagkakas. Ang Diyos po ang ating nandun. Siya po ang ating hinganan sa manang loob. Siya po ang ating shelter in times of trouble. Napakasarap isipin na ang mga bagay na ito ay ating kasiyahan sa ating mga puso kung paano minsan ating mga buhay ay may kalulutan. What our contentment ang ating buhay bilang mga krisanin na kasalanan ng kasalanan. Kaya tayo naging masikasig tayo makapagbiso, nalayo tayo sapagkat tayo po yan ang palataya ng Diyos ay gumagawa ng iba. Kaya sa oras ito tayo po ay tumayo at sumalakay. Hallelujah, praise the Lord. Lord, sa oras na ito, kami po ay narito. Sa tao po namin tunayan ng bulan sa itang paano, Diyos. Ikaw pa po ang tunay na liwanag sa aming mga buhay. Sa gitna po ng aming mga problema, minsan di po namin alam kung ano po ang mangyayari sa pinabukasan. We don't know the future lies. But we know who holds our future. Sa oras ito kami patuloy po kami sumasamba manakita ng bilang pangalan. Napagamat kami ng alanas Panginoon ng kagigiman sa aming mga buhay. But your presence, your love, your wisdom, your affection, Panginoon, ay aming nararanasan out of this darkness and trouble. You are the light of this world, and in you there is no darkness at all. Hayaan mo, Diyos, sa aming mga buhay ng mga krisanin, kami patuloy na magtiwala. Hayaan mo, Diyos, kami ang umasa sa iyong liwanag na siyang guide namin sa aming mga araw ng buhay. Lord, sa oras ito, patuloy po ang nanlalangin sa Lord isa. Ano man ang naramdaman ako kasi sa oras na ito, ano ba ang inalat, Panginoon, ang aming mga kapatid sa oras na ito. Hayaan mo, Diyos, ikaw magbigay sa kanila ng katugunan. Ikaw ang mag-supply, Panginoon, ang kanilang Panginoon sa bawat buhay. Ikaw, Diyos, ang nagpagaling ng kanilang nararamdaman. Lalo na pag noon, nagkaroon sa kanilang mga puso. Sa karamdaman na ng panangatawan, you will be our healer, Panginoon. Ikaw, amin, nagpapagaling, Panginoon, aming mga diseases. At sa oras na ito, binibigay ko, Panginoon, ang pagpapala sa kanilang buhay. Through the blessings that comes from you, ang kinaparan, ang pag-asa, Panginoon, simulawa sa aking mga kapatid sa walang kayo. Tunay ka, O Diyos, ang iyong plano, ang lahat-lahat, Panginoon, ang pangailangan ng iyo lamang.
Amen.